Noong nakaraang linggo, galing po ako sa isang bansa na napaka-effective ng public transportation nila. Actually, kaunti lang yung siguro may mga personal na mga sasakyan dahil effective ang public transport, karamihan ng mga tao gusto na lang mag-public transport. Meron akong app na ginagamit habang nandun ako para sa paghintay ng bus or ng LRT or MRT pala. Kapag sinabi dun sa app na in 2 minutes, dadating yung bus or yung MRT, right on the dot, nandun talaga ang bus. Nandoon sa bus stop or dumadating yung MRT sa MRT station. Yung kanilang mga pedestrian lane, kapag sinabing red, walang tumatawid. Kapag nag-green, yung mga sasakyan talagang humihinto at yung mga tao tumatawid sa pedestrian lane kapag nag-red ang patawid sa kabilang side. At kapag mayroong mga pedestrian lane at may tumatawid na mga tao, yung sasakyan, literally, humihinto sila. At habang ako ay nagbibiyahe doon, marami namang mga Pilipinong aking nakakasalubong, naririnig ko dahil nagtatagalog. At sumusunod naman sila. Sumusunod naman kami sa batas trapiko doon. Kaya naisip ko, bakit dito kayang sumunod ng mga Pilipino? Pero pagdating doon sa Pilipinas, kanya-kanyang sunod ng sariling batas trapiko. Sabi nung isang article ng isang author na nabasa ko, hindi daw ang sistema or hindi lang daw ang sistema o infrastruktura ng transportasyon ang tinitingnan upang maging mabisa ito. Nakasalalay din ang pagiging mabisa at kaayusan ng transportasyon sa tao sa kaniyang pagsunod sa mga batas trapiko. Kaya nga, walang saysay ang maayos na public transport, walang saysay ang magandang public transport, kung ang tao naman na gumagamit ng public transport ay walang disiplina. So nakadepende pa rin sa tao na nagdadrive, na tumatawid, na sumasakay, kung papaano niya gagawin, tatanggapin o susundin yung mga batas trapiko at mga batas tungkol sa infrastruktura ng transportasyon. Sa ganitong paraan, nais kong ihambing ang paghahanda na ginawa ni Juan Bautista nung kanyang kapanahunan tungkol sa paghahanda niya sa dadaanan ng Panginoon. Nung pumunta siya sa ilang, ibinigay sa kanya ng Diyos ang salita ng Diyos at nangaral siya sa mga tao. Now, walang gamit ang pagiging propeta, ang pinakadakilang propeta ni Juan Bautista, kung hindi naman siya pinakinggan ng mga tao. Walang gamit ang kanyang pagiging dakilang propeta kung sa kanyang pangangaral, nakinig lang yung mga tao, pero hindi naman pinansin ang kanyang mga sinasabi. Naging effective ang pangangaral ni Juan Bautista dahil yung mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos mula sa kanya, hindi lamang pinakinggan, hindi lamang pinakiramdaman, kundi isinabuhay pa ang narinig nila mula kay Juan Bautista. Kaya nga, marami ang nagpabinyag sa kanya, marami ang nagsisi ng kanilang kasalanan, marami ang sumunod sa kanya. Taon-taon, lagi po nating ipinagdiriwang ang panahon ng Adbyento. Taon-taon, lagi po tayo nakakarinig ng mga homilya, ng mga ebanghelyo tungkol sa paghahanda sa paparating na Kapaskuhan. At taon-taon, paulit-ulit at pare-pareho lagi ang mga ebanghelyo sa buong taon.
At taon-taon, linggo-linggo, ang iba pa nga sa atin, araw-araw, nagsisimba. Naririnig ang salita ng Diyos. No question kung tayo ba ay nakikinig sa loob ng banal na misa. Nakikinig tayo. Pero saan tayo nagkakaproblema? Sa pagsabuhay ng ating naririnig. Ngayong ikalawang linggo ng panahon ng Adbyento, pinapaalala muli sa atin. Tulad ni Juan Bautista, maraming mga tao at tayo rin mismo inaanyayahan bilang ating misyon na ipalaganap ang salita ng Diyos. Ituro ang salita ng Diyos sa ibang tao. Yun nga lang, sa ating pagtuturo, nakadepende pa rin. Una, sa atin na nagtuturo at nagpapalaganap nito, kung papaano natin isinasabuhay ang salita ng Diyos na ating tinuturo at sinasabi sa ibang tao. At pangalawa, papaano ba ito tinatanggap ng ibang mga tao? Papaano ba natin tinatanggap ang salita ng Diyos na sinasabi ng iba? Minsan kasi nauunahan tayo ng ating mga iniisip na hindi maganda. Bakit ko siya pakikinggan? Kilala ko naman yan, ang ugali niyan. Ngayon lang yan, nagkakaganyan. Bakit ko siya gagayahin? Ngayon lang yan nagsisimba, ngayong Adbyento. Bakit ko siya susundin? Nagsisimba lang yan pag simbang gabi. Inuunahan tayo ng ating hindi magagandang iniisip. At ang paalala ng Ebanghelyo sa atin, ang salita ng Diyos ay laging nandyan. Handang ibahagi sa iba at sana po hindi lamang tayo handang makinig, handa rin nating isabuhay ito. Siguro ang tanong nyo naman, papaano ko naman, Father, isasabuhay ang salita ng Diyos ngayong panahon ng Adbyento? Ngayon lang kasi ako nagkakaroon ng panahon. Ngayon lang kasi ako nai-encourage na magsimba. Ganun, tuwing simbang gabi lang kasi ako na napapasama sa aking mga barkada para magsimba. Papaano ko naman gagawin o susundin ang salita ng Diyos? Meron pong isang pinaka-basic. Araw-araw po, simula nung unang linggo ng Adbyento, kami pong mga pari, laging nakaupo sa kumpisalan upang makinig sa inyong pangungumpisal. Ang pinakauna at pinaka-basic na pwede nating gawin bilang paghahanda, pagsisihan at talikdan ng ating kasalanan, lumapit sa sakramento ng pagkumpisal. Ang iba, susunod na lang. Pinakauna at pinaka-basic. Tingnan natin sa ating sarili. Sa nakaraang mga araw, nakaraang mga linggo, ano yung mga bagay na pwede kong pagsisihan at talikdan? At sa aking pagpapakita na buhay ang salita ng Diyos sa aking sarili, sa ibang mga tao, papaano ko ito ituturo? Hindi lang sa salita, kundi papaano ko ito ipapakita sa pamamagitan ng aking gawa. Ako man ay nagisimba tuwing Adbyento lang, tuwing simbang gabi lang, pero kung buhay naman ng salita ng Diyos, sa mga araw na iyon, sa aking puso, kung yun lang ang kaya mong ibigay para sa Diyos, ituro sa ibang mga tao, ipakita sa ibang mga tao kung papaano nabubuhay ang Diyos, ang salita ng Diyos sa iyong puso at sa iyong sarili.